Tahimik lang pero totoo. Maraming nagsasabi na paulit-ulit na raw ang mga techniques tungkol sa kung paano ka mamimiss ng babae. Nililigawan mo man siya, jowa, o asawa mo. Pero ang tanong dito ay simple lang. Nagamit mo na ba ito sa tamang paraan? Dahil ang teknik na mali ang timing, mali ang intensity at mali ang mindset, walang epekto. Kahit gaano pa ito kaganda sa papel, kung desperado ka, clingy ka o emotional ka, baliwala lahat. Ang channel na Darkness of Truth ay hindi nandito para mag-imbento ng bago araw-araw. Nandito kami para i-remind ka ng mga tamang galaw. Yung gumagana sa totoong buhay, hindi sa pantasya. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ka mamimiss ng babae nang hindi ka humahabol, kung paano bumalik ang atensyon niya nang hindi ka nagmamakaawa, at kung bakit ang katahimikan minsan ang pinakamalakas na mensahe. May bago nga pala tayong YouTube channel. Ang pangalan ng bagong channel natin ay Darkness of Truth 21. Ilalagay ko ang mga links sa ibaba. Mag-subscribe kayo sa bago nating channel. Salamat. Kapag palagi kang nandyan para sa babae, unti-unti siyang nasasanay sa presensya mo. At kapag nasanay siya, nawawala ang excitement at pananabik. Kaya mahalagang alam mo kung paano magparamdam ng distansya na hindi masakit. Hindi lahat ng lalaki marunong magpamiss sa babae. Akala nila sapat na ang biglang pananahimik o paglayo. Pero ang totoo, may mga sikretong paraan para siya mismo ang kusang maghanap sa'yo. Sa dark psychology may tinatawag na absence effect. Kapag hindi laging available ang isang tao, mas lumalakas ang impact ng presensya niya. At dito nagsisimula ang mas malalim na attachment ng babae sa lalaki. Pero tandaan, hindi ito laro para saktan siya. Hanggang tunay na layunin ay balansihin ang atensyon at distansya. Kapag marunong ka dito, mas lalo niyang mapapansin kung gaano ka kahalaga sa buhay niya. At bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat dahil umabot na tayo sa 10,000 subscribers dito sa ating YouTube channel. Isang malaking bagay ito na hindi ko maaabot kung wala ang suporta ninyo. Kaya mula sa puso ko, maraming salamat at sana ay hindi kayo magsawa sa ating mga susunod pang videos. Number 1, magbigay ng espasyo. Ang unang paraan para mamiss ka ng babae ay simpleng pagbibigay ng espasyo. Maraming lalaki ang natatakot na baka lumayo ang babae kapag hindi sila laging magkasama. Pero ang katotohanan, mas lalong tumitibay ang pananabik kapag may distansya. Isang beses, may kaibigan akong laging kasama ang girlfriend niya araw-araw. Akala niya mas magiging masaya ito. Pero dumating yung punto na parang naging routine at wala ng thrill. Hanggang sa isang araw, sinubukan niyang maglaan ng oras para sa sarili at doon nagsimula na hanapin siya ng babae. Sa kwento niyang iyon, malinaw kung gaano kalakas ang epekto ng espasyo. Kapag hindi ka agad-agad available, nagsisimulang gumana ang curiosity ng babae. Napapaisip siya kung anong ginagawa mo at kung bakit wala ka sa paligid. Ang espasyo ay hindi ibig sabihin ng paglayo para manakit. Ibig sabihin nito ay may oras ka para sa sarili, trabaho, kaibigan, o personal na growth. Kapag nakikita ng babae na may sariling mundo ka, mas lalo niyang hahangarin ang oras na kasama ka. Psychologically, tinatawag itong scarcity principle. Kapag bihira ang presensya mo, mas nagiging mahalaga ito. At sa bawat pagkikita ninyo, mas malakas ang impact mo sa kanya. Kung gusto mong makita ang epekto, subukan mong hindi agad mag-reply sa lahat ng messages niya. Hindi para inisin siya, kundi para ipakita na may iba ka ring pinagkakaabalahan. Mapapansin mong siya mismo ang unang maghahanap sa'yo. Kaya tandaan, hindi sa sobrang pagbibigay ng oras na kukuha ang puso ng babae. Kadalasan, sa tamang balanse ng atensyon at espasyo siya kusang magkakaroon ng pananabik. At dun mo siya mas lalo mapapamahal. Number 2, maging misteryoso. Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo ay dapat alam agad ng babae. Kapag sobrang predictable ka, nawawala ang excitement. Pero kapag may konting misteryo, mas lalo kanyang iisipin kahit wala ka. Noong nag-aaral pa ako, may kaklase akong lalaki na hindi laging nagsasalita tungkol sa sarili niya. Hindi niya agad ikinukwento ang lahat ng nangyayari sa kanya. Pero napansin ko, maraming babae ang curious sa kanya at siya ang laging pinag-uusapan. Ganito gumagana ang misteryo. Kapag may hindi siya alam, natural na gugustuhin niyang malaman. Pumapasok sa isip ng babae ang mga tanong tulad ng, ano kaya ginagawa niya ngayon? O bakit hindi niya ikwento ang lahat? Kaya kahit wala ka, ikaw pa rin ang nasa isip niya. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging sobrang tahimik. Ang ibig sabihin nito ay huwag mong ibigay lahat ng detalye sa isang upuan lang. Mag-iwan ka ng konting pahiwatig para may rason siyang magtanong ulit. Psychologically, tinatawag itong curiosity gap. Kapag may butas o kulang sa impormasyon, ang utak ng babae ay natural na naghahanap ng sagot at doon kanya mas lalong hahanapin. Halimbawa, kapag tinanong ka kung ano ginagawa mo, pwedeng sagutin mo ng simple lang,
Sabihin mong, busy lang ako sa isang bagay, ikukwento ko na lang next time. Sa ganitong paraan, siya mismo ang kusang mag-aabang ng sagot mula sa'yo. Sa relasyon, ang sobrang pagiging open minsan ay nagiging flat at predictable. Pero kapag may konting misteryo, mas tumatagal ang excitement. Ikaw ang nagiging palaisipan na hindi niya gustong bitawan. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, huwag mong ibigay lahat sa isang bagsak. Hayaan mong may mga bagay na unti-unti lang niyang madidiskubre. Sa ganitong paraan, mas lalo kang magiging mahalaga sa kanya. Number 3, huwag laging available. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng lalaki ay ang laging pagiging available. Oo, maganda ang pagiging supportive, pero kapag sobra naman, nawawala ang value ng presensya mo. Ang babae ay mas nahuhumaling sa isang lalaking may sariling oras at priorities. Naalala ko noon, may kakilala akong lalaki na halos anytime tatawagan ng girlfriend niya, agad siyang pupunta. Noong una, natuwa ang babae kasi parang napaka-sweet. Pero kalaunan, nasanay siya at parang naging normal lang, kaya nawala ang thrill. Isang araw nagbago ang routine ng lalaki. Hindi na siya agad sumasagot sa bawat tawag, at mas inuna niya ang trabaho at personal na growth. Doon nagsimula na hanapin siya ng babae, at magtaka kung bakit hindi na siya ganon, kabilis magpakita. Ganito gumagana ang prinsipyo ng value. Kapag masyado kang available, nawawala ang sense of rarity sa presensya mo. Pero kapag pinapakita mong may iba ka ring ginagawa, mas lalo kang nagiging interesting at hinahanap-hanap. Psychologically, ito ang tinatawag na reward delay. Kapag hindi agad-agad nakukuha ang isang bagay, mas lumalakas ang pananabik dito. At sa relasyon, ikaw ang nagiging reward na hinding-hindi niya gustong mawala. Halimbawa, kapag nagyaya siya ng lakad pero may importante kang appointment, huwag mong kansilahin agad ang sayo para lang sa kanya. Ipaliwanag mo na may kailangan kang unahin at susunod na lang kayong magkikita. Sa ganitong paraan, matututo siyang pahalagahan ng oras mo. Sa ganitong diskarte, hindi ibig sabihin na pinapabayaan mo siya. Ibig sabihin lang, alam mo kung paano balansihin ang sarili mong buhay at ang oras niyo bilang magkasama. At kapag nagkita kayo, mas malalim ang saya dahil hindi kayo laging magkasama. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, huwag mong ibigay ang sarili mo ng sobra-sobra. Minsan, ang kaunting distansya at pagka-busy ay siyang dahilan kung bakit mas lalo siyang mahuhumaling sa presensya mo. Number 4, mag-iwan ng magandang karanasan. May isang kaibigan akong lalaki na hindi laging malaki ang budget. Kapag lumalabas sila ng girlfriend niya, pero kahit simple ang ginagawa nila, lagi siyang nakakaisip ng paraan para gawing espesyal ang moment. Minsan simpleng picnic sa tabing dagat lang, dala lang ay homemade sandwich at gitara. Noong araw na iyon, kumanta siya habang sila ay magkasama, at kitang-kita sa mukha ng babae kung gaano siya natuwa. Hindi mahal ang gastos, pero dahil puno ng effort at emosyon, naging alaala iyon na paulit-ulit bumabalik sa isip ng babae. Kahit wala na sila sa tabi ng dagat, naiwan sa kanya yung kilig at saya ng simpleng araw na iyon. Ganito gumagana ang emotional memory. Hindi laging material na bagay o mamahaling regalo ang hinahanap ng babae. Mas tumatatak sa kanya ang moment na nakapagbigay ng tawa, saya at pakiramdam ng pagiging espesyal. Isipin mo ito kapag naglakad kayo sa isang bagong cafe at dun ka nag-share ng isang kwento na hindi mo madalas ikwento kahit kanino. Iyon ay nagiging personal na memory para sa kanya. Kapag bumalik siya sa cafe na iyon, kahit wala ka, ikaw agad ang unang papasok sa isip niya. Dahil ikaw ang kasama niya noong unang beses na iyon. Psychologically, ito ang tinatawag na memory trigger. Kapag masaya o emosyonal ang isang karanasan, nagiging malalim ang marka nito sa isip ng tao. At sa babae, kapag naramdaman niyang wala ka, hahanapin niya ang taong nagbibigay ng ganong klaseng karanasan. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, huwag mong tipirin ang effort sa paglikha ng mga moments. Hindi kailangang malaki o magastos, basta may puso at intensyon. Kapag naiiwan ang ganitong alaala, kahit sandaling pagkawala mo ay sapat para hanapin kanya muli. Number 5, panatilihin ang sariling layunin. May kakilala akong lalaki na sobrang tutok sa girlfriend niya. Lahat ng oras niya halos ibinibigay. Iniwan pa nga ang ilang personal na plano para masamahan lang ito palagi. Sa una natuwa ang babae, pero kalaunan napansin niyang parang nawala ng direksyon ang lalaki at nawala ang dating tingin niya sa kanya. Isang araw, nagbago ang takbo ng relasyon nila nang biglang bumalik sa dating hilig ang lalaki. Nagsimula siyang mag-focus ulit sa fitness at career, naglaan ng oras para mag-aral ng bagong skills at nagkaroon ng panibagong goals. Doon unti-unting, naramdaman ng babae na siya mismo ang naghahanap ng oras at atensyon ng lalaki. Ito ang sikreto, kapag may layunin kang sinusundan, nagiging mas kaakit-akit ka. Ang babae ay naturally na naa-attract sa lalaki na may direksyon at alam kung saan papunta ang buhay niya.
Kapag nakikita niya na hindi siya lang ang sentro ng mundo mo, mas lalo kanyang hahanapin. Psychologically, tinatawag itong perceived value. Kapag mataas ang tingin ng babae sa halaga mo dahil sa mga ginagawa mo para sa sarili mo, mas nagiging meaningful ang oras na binibigay mo sa kanya. At kapag wala ka, kusa niyang nararamdaman ang pagkawala ng presensyang puno ng halaga. Halimbawa, kung may plano kang mag-training o mag-apply para sa mas mataas na posisyon sa trabaho, gawin mo iyon. Sabihin mo sa kanya na abala ka dahil may hinahabol kang goal. Kapag naramdaman niyang pursigido ka, siya mismo ang magpupursige na maging bahagi ng buhay mo. Ganito gumagana ang attraction sa long term. Hindi lang sa sweet gestures at lambing nabubuo ang pagkamis ng babae. Kadalasan, sa disiplina at dedikasyon ng lalaki sa kanyang sarili, nakikita ang tunay na dahilan para siya ay mamiss. Kaya kung gusto mong hanapin ka ng babae, huwag mong kalimutan ang sarili mong layunin. Habang mas nagiging buo at mataas ang value mo, mas kusang nahuhulog ang babae at mas lalo kang hinahanap kapag wala ka. Number 6. Panatilihin ang konting misteryo sa social media. May kakilala akong lalaki na halos lahat ng ginagawa niya ay nakapost online. Kung saan siya kumakain, sino kasama niya, at anong ginagawa niya sa araw-araw. Sa simula, natuwa ang girlfriend niya dahil updated siya palagi. Pero kalaunan naging boring kasi wala nang natitirang bagay na hindi niya alam. Isang beses, sinubukan ng lalaki na baguhin ang style niya. Hindi na siya nagpo-post ng lahat ng bagay at mas pinipili niyang i-share lang ang mga special na moments. Doon nagsimula ang girlfriend niya na magtanong, ano kaya ginagawa niya ngayon? At siya mismo ang kusang mag-check sa kanya. Ganito gumagana ang diskarte sa social media. Kapag ang hindi laging nakikita ng babae ang bawat galaw mo, mas lalo siyang nagiging curious. Naghahanap siya ng mga clue at mas nagiging interesado sa'yo. Ang hindi palaging pagpapakita ng lahat ay nagdadagdag ng excitement at thrill. Psychologically, ito ay bahagi ng information gap. Kapag hindi buo ang nakikita ng babae, gusto niyang punan ang nawawalang impormasyon. At ang resulta, ikaw ang mas madalas niyang naiisip kahit hindi ka nagsasalita. Halimbawa, kung lumabas ka kasama ang mga kaibigan, hindi mo kailangang ipakita lahat ng detalye sa post mo. Isang simpleng picture o quote lang ang sapat para mag-iwan ng palaisipan. At sa likod ng simpleng post na yon, ikaw agad ang tatakbo sa isip niya. Sa relasyon, ang sobra-sobrang transparency minsan ay nakakabawas ng thrill. Pero kapag may balance ng openness at misteryo, mas tumitibay ang attraction. Nagiging palaisipan ka na mas gusto niyang alamin. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, huwag mong ibigay lahat ng impormasyon sa social media. Mag-iwan ng konting misteryo para siya mismo ang kusang maghanap, magtanong, at mag-isip tungkol sa'yo. Number 7. Mag-iwan ng quality time, kahit sandali lang. Noong isang hapon, pumasok ako sa isang coffee shop para magtrabaho at magpahinga. Habang abala ako, may napansin akong magkasamang lalaki at babae sa kabilang mesa. Hindi sila nagtagal ng matagal, pero malinaw na espesyal ang naging oras nila. Habang nag-uusap sila, mapapansin mong simple lang ang kanilang ginagawa. Umiinom ng kape, nagbibiro, nagtatawanan sa maliliit na bagay. Walang ingranding plano, pero halata mong enjoy na enjoy ang babae sa presensya ng kasama niya. Pagkatapos ng halos 30 minuto, umalis na sila. Pero sa itsura ng babae, parang ayaw pa niyang matapos ang sandali. Makikita mong may bitin factor na naiwan sa kanya. At yun ang magtutulak para hanapin niya ulit ang presensya ng lalaki. Ito ang eksaktong halimbawa kung bakit mas mahalaga ang kalidad kaysa haba ng oras. Hindi kailangang buong araw, basta't makabuluhan at punong-puno ng emosyon ang sandaling magkasama. Kapag masaya ang experience, kusang bumabalik sa isip ng babae ang mga moment na yon. Sa psychology, ito ay tinatawag na peak-end rule. Ang utak ng tao ay hindi laging naaalala ang buong karanasan, kundi ang pinaka-highlight at ang huling emosyon bago matapos. Kaya kung iiwanan mo siya na masaya, mas malaki ang tsansang ikaw ang hahanapin niya. Halimbawa, isipin mong araw-araw mo siyang kasama pero pareho lang kayong nakatutok sa cellphone. Walang koneksyon, walang energy, kaya mabilis malimutan ang oras na magkasama kayo. Pero kung isang oras lang kayong nagkausap ng malalim, yun ang tatatak sa isip at puso niya. Kaya ang sikreto para mamiss ka ng babae ay hindi sa dami ng oras na ibibigay mo, kundi sa impact ng mga sandaling ibinabahagi mo. Ang babae ay mas mai-in-love sa alaala kaysa sa oras na ginugol mo. At kapag bitin siya, ikaw at ikaw lang ang hahanapin niya. Sa huli, tandaan mo na mas mabisa ang iwanang nakangiti siya kaysa sa iwanang sawa. Ang lalaking marunong magbigay ng tamang quality time ay nagiging kakaiba sa paningin ng babae. At sa tuwing mag-isa siya, ikaw pa ang una niyang iisipin at hahanapin. Number 8. Magpakita ng kakayahan na hindi lahat nakikita.
Noong nagtrabaho ako sa opisina, may isang lalaking tahimik lang sa kanyang pwesto. Hindi siya palaging nagsasalita, pero sa tuwing may problema, siya ang unang nakakahanap ng solusyon. Mapapansin mong kahit hindi siya madaldal, may bigat ang kanyang presensya. Isang beses, nagkaroon ng technical issues sa project presentation. Lahat ay nagpanik, pero siya ay kalmado lang at mabilis nakaisip ng paraan. Dahil doon, hindi lang gumaan ang sitwasyon, kundi mas tumaas ang respeto sa kanya ng mga kasama. May babaeng empleyado na palaging napapatingin sa kanya sa tuwing nakakagawa siya ng ganitong bagay. Hindi dahil sa yabang o pag-display ng galing, kundi dahil sa natural niyang kakayahan na ilabas sa tamang oras. Doon niya nararamdaman ang misteryo at confidence ng lalaki. Sa psychology, ito ay tinatawag na selective reveal. Kapag hindi mo agad ipinapakita ang lahat ng kaya mo, mas nagiging intriguing ang personalidad mo. Mas tumatatak ka dahil hindi ka predictable, at mas lalo ka nilang gustong kilalanin. Halimbawa, kung sa unang araw pa lang ipinakita mo na lahat ng galing mo, mabilis din silang masasanay. Pero kung unti-unti mo lang inilalabas sa tamang pagkakataon, mas lumalalim ang curiosity sa'yo. And sa huli, ikaw ang lagi nilang naiisip kahit wala ka. Ang babae ay madaling mahook sa lalaking may kakayahang magpakita ng competence sa tamang oras. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa confidence at composure. Ito ang nagiiwan ng alaala na mahirap burahin. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, huwag mong ibigay lahat sa umpisa. Magpakita ka lang ng sapat para mapansin niya ang kakaiba sa'yo. Sa ganitong paraan, ikaw ang magiging reference niya ng strength at reliability. Sa huli, mas gugustuhin niyang ikaw ang kasama sa oras ng kagipitan. At kapag wala ka, dun niya mararamdaman ang kakulangan at paghahanap sa presensya mo. Ang misteryo mo ang magbubukas ng puwang na siya, mismo ang tatakpan sa pamamagitan ng pag-miss sa'yo. Number 9. Panatilihin ang personal na misteryo. Noong nasa kolehiyo ako, may kaklase kaming lalaki na hindi madaldal pero palaging napapansin. Tahimik siya sa klase, pero laging may alam tuwing may talakayan. Hindi siya nagpapakitang gilas, pero halatang matalino at may sariling mundo. Isang araw, nagkaroon kami ng group project. Habang ang iba ay nagkukwento tungkol sa personal nilang buhay, siya ay kalmado lang at hindi sumasabay sa sobrang pagbabahagi. Pero nang dumating sa trabaho, siya ang may pinakamagandang ideya at praktikal na solusyon. Napansin ng isang babae sa grupo kung paano siya mag-isip. Hindi dahil sa dami ng kwento na ibinahagi niya, kundi dahil sa kakaibang paraan ng pananahimik at paglabas ng idea sa tamang oras. Doon nagsimula ang curiosity ng babae kung ano pa kaya ang tinatago niya. Sa psychology, tinatawag itong mystery effect. Kapag hindi mo agad ipinapakita lahat ng detalye tungkol sa sarili mo, mas nagiging interesting ka. Ang isip ng tao ay natural na naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi agad nakukuha. Halimbawa, kung lagi kang bukas at ibinabahagi lahat ng nangyayari sa buhay mo, mabilis kang makikilala pero mabilis ka ring mawawala sa isip nila. Pero kung may bahagi ka ng sarili na hindi agad nalalaman, ikaw ang palaging babalik-balik sa isip nila. Ang babae sa klase namin, tuwing break time ay madalas na tinatanong siya ng simpleng bagay. Hindi dahil kailangan niya ng sagot, kundi dahil gusto lang niyang makakuha ng kahit kaunting clue tungkol sa kanya. Dito mo makikita kung paano nagiging epektibo ang misteryo sa attraction. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, huwag mong hayaan na lahat ng bagay tungkol sa'yo ay agad niyang makuha. Mag-iwan ka ng puwang para sa imahinasyon niya. Sa ganitong paraan, kahit wala ka, ang isip niya ay abala sa pag-alam ng kulang na bahagi tungkol sa'yo. Sa Shikulina, ang misteryo ay hindi pagiging malayo, kundi pagiging selective sa kung ano ang ibabahagi mo. Kapag marunong kang magtago ng kaunting bahagi ng sarili mo, siya mismo ang laging maghahanap sa'yo. At sa bawat paghahanap na yon, mas lalo kanyang namimiss. Number 10. Ipakita ang pagkakaiba mo sa iba. Noong high school ako, laging may grupo ng lalaki sa klase na magugulo at maingay. Pero may isa akong kaklase na iba ang dating. Tahimik siya, pero kapag nagsalita, siguradong may laman ang sinasabi niya. Isang beses, habang lahat kami ay abala sa kalokohan sa likod ng klase, siya ay tahimik lang na nagbabasa ng libro. Akala ng iba boring siya, pero nung tinawag ng teacher para sumagot, nagulat ang lahat sa lalim ng paliwanag niya. Doon siya biglang napansin ng isang babaeng kaklase namin. Hindi dahil sa mayabang siyang nagpakitang gilas, kundi dahil sa kakaibang paraan niya ng pag-stand out. Habang ang iba ay nagpapatawa, siya ay nagpapakita ng maturity at focus. At iyon ang nagpaiba sa kanya kumpara sa lahat. Sa psychology, tinatawag itong contrast effect. Kapag naiiba ka sa paligid, mas madali kang maalala at mapansin. Lalo na kung ang pagkakaiba mo ay may dalang positibong impression. Halimbawa, kung lahat ng lalaki ay sobrang clingy o laging nagpapakita, ikaw naman ay marunong magbigay ng space. Sa ganitong paraan,
Mas nararamdaman ng babae ang halaga ng presensya mo dahil hindi ka tulad ng iba. Ang babaeng kaklase namin, lagi na siyang tumitingin sa kanya sa tuwing may recitation. Hindi dahil sa itsura lang, kundi dahil nakita niya ang kalidad na hindi niya nakikita sa iba. Doon nagsimula ang curiosity na unti-unting naging admiration. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, ipakita mo ang pagkakaiba mo sa natural at hindi pilit na paraan. Hindi mo kailangang sumabay sa agos dahil minsan ang pagiging iba ang pinakamalakas na sandata. Kapag nasanay siya sa karamihan, ikaw ang magiging exception na hahanapin niya. Sa huli, ang uniqueness ang nagiiwan ng marka. Ang lalaking marunong ipakita ang totoong sarili, kahit naiiba ay nagiging mas memorable. At kapag wala ka, ikaw ang unang hinahanap dahil ikaw lang ang may ganong klaseng presensya. Number 11. Ipakita ang simpleng pag-aalala. Isang umaga habang papasok ako sa school, sumakay ako ng jeepney. May isang lalaki na tahimik lang sa biyahe, hindi maporma, pero mapapansin mo ang simpleng galaw niya. Sa tabi niya may babaeng nahihirapan dahil siksikan at agad niyang inadjust ang upo para magbigay ng space. Wala siyang sinabi, pero makikita mong genuine ang kanyang kilos. Nang bumaba ang babae, binigyan pa niya ito ng mabilis na paalala na mag-ingat. Simple lang pero halata sa mukha ng babae na na-appreciate niya ang maliit na gesture. Dito mo makikita na hindi kailangan ng engranding effort para mapansin. Minsan, ang pinakamaliit na bagay ang may pinakamalaking epekto. At dahil hindi ito ginagawa ng karamihan, mas nagiging memorable ang kilos. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na small acts of kindness. Ang utak ay mas tumatandaan ng mga unexpected na kabutihan kaysa sa mga inaasahang bagay. Dahil dito, nagkakaroon ng emosyonal na koneksyon kahit hindi kayo magka-close. Halimbawa, kung araw-araw mong ipapakita sa babae na mahalaga siya, darating ang punto na masasanay siya. Pero kung minsan-minsan kang nagpapakita ng ganitong effort sa tamang oras, mas matindi ang dating. Mas nagiging espesyal dahil hindi ito inaasahan. Isang simpleng pag-abot ng bayad sa jeep, pagbukas ng pinto, o pagbigay ng space ay sapat na para maalala ka. Hindi kailangan ng salita dahil ang kilos ang nagsasalita para sa'yo. At sa bawat pagbalik niya sa alaala, ikaw ang magiging highlight ng sitwasyon. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, ipakita mo ang ganitong klase ng simpleng pag-aalala. Hindi ito pilit, hindi ito scripted, kundi natural na galaw ng isang lalaking may malasakit. At sa tuwing makakaranas siya ng sitwasyon na wala kang presensya, ikaw ang una niyang iisipin. Sa huli, tandaan mo na ang maliliit na bagay ang nagiiwan ng pinakamalaking marka. Ang lalaki na marunong magpakita ng malasakit, kahit sa maliit na detalye ay hindi madaling makalimutan. At doon nagsisimula ang pagkamiss na mahirap itanggi. Number 12. Magdala ng saya sa grupo. Noong isang gabi may simpleng inuman at kwentuhan sa barkadahan. Lahat ng tao ay nagsasalita, pero may isang lalaki na hindi laging bida. Hindi siya sobrang maingay, pero ramdam mong siya ang nagbibigay ng balanse sa grupo. Habang nagkukwentuhan, siya ang laging may tamang timing sa biro. Hindi sobra, hindi kulang, pero sapat para mapatawa ang lahat. Kapag seryoso ang usapan, siya rin ang nagdadala ng insight na mas lumalalim ang diskusyon. Sa gitna ng kasiyahan, may isang babae sa grupo na hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Hindi dahil sa nagpapakitang gilas siya, kundi dahil sa natural niyang karisma. Doon niya naramdaman na mas masarap kasama ang taong marunong magdala ng saya. Sa psychology, ito ay tinatawag na social magnetism. Kapag marunong kang magbigay ng positive energy sa grupo, mas tumatatak ka sa isip ng mga tao. At sa kaso ng babae, mas nagiging malakas ang impression ng iyong presensya. Halimbawa, kung may gathering at puro seryoso o tahimik ang usapan, mabilis itong nakakaboring. Pero kung ikaw ang nagdadala ng balanse sa kwento at tawanan, ikaw ang nagiging highlight ng gabi. At iyon ang dahilan kung bakit mas gugustuhin ka nilang makasama ulit. Ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking marunong magpasaya ng iba. Hindi dahil sa corny jokes, kundi dahil sa energy na nagiging dahilan para maging magaan ang atmosphere. Ito ang klase ng memory na palaging bumabalik sa isip. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, ipakita mong kaya mong magdala ng liwanag sa kahit anong sitwasyon. Kapag wala ka, doon nila mararamdaman kung gaano kabigat at katahimik ang isang gathering. At ikaw ang magiging kulang na piraso na hahanapin nila. Sa huli, ang tunay na lalaki ay hindi lang para sa kanya kundi para sa lahat. Ang kakayahang magpasaya ng grupo ay nagbibigay ng imprint na hindi madaling malimutan. At sa bawat tawa at saya na naaalala niya, ikaw ang unang papasok sa isip niya. Number 13. Ipakita ang disiplina at focus. Noong nasa university ako, madalas akong pumupunta sa library para mag-aral. Doon ko napansin ang isang lalaki na palaging nasa parehong pwesto, tahimik at seryoso sa ginagawa. Hindi siya palaging nakikipagkwentuhan,
pero halatang disiplinado sa oras at gawain. Isang araw, may grupo ng estudyante na nag-aaral para sa exam. Lahat ay nagkukulitan, pero siya ay patuloy lang sa pagbabasa at paggawa ng notes. Nang may lumapit na babae para magtanong, mahinahon niyang ipinaliwanag ang konsepto at mas naintindihan ng babae ang lesson. Hindi niya kailangang maging maingay o magpakitang gilas. Ang simpleng focus at disiplina niya ang nagbigay ng respeto sa kanya ng iba. Doon nagsimula ang curiosity ng babae kung paano siya nakakayanan ang ganong level ng dedication. Sa psychology, ito ay tinatawag na competence attraction. Ang tao ay natural na naa-attract sa mga taong may kakayahan at may control sa sarili. Kapag nakikita ng babae na marunong kang mag-focus, lumalabas ang maturity mo na hindi basta-basta nakikita sa iba. Halimbawa, kung lagi mong inuuna ang kalokohan kaysa sa responsibilidad, mabilis kang makalimutan. Pero kung ipinapakita mong may direksyon ka, mas nagiging iba ang dating mo. Ikaw ang nagiging halimbawa ng consistency at reliability. Ang babae ay natural na maghahanap ng lalaki na may disiplina. Hindi lang dahil sa academics o trabaho, kundi dahil iyon ay simbolo ng pagiging maaasahan sa mas malalim na aspeto ng buhay. At iyon ang nagiging dahilan para lagi kang sumagi sa isip niya. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, ipakita mong kaya mong mag-focus sa goals mo. Hindi mo kailangang maging perfect, sapat na ang makita niya ang dedikasyon mo. Sa ganitong paraan, nagiging inspirasyon ka at mas lalo kanyang hinahanap. Sa huli, ang tunay na marka ng isang lalaki ay nasa consistency ng kanyang aksyon. Kapag ipinakita mong disiplinado at may direksyon, mas tatatak ka sa puso at isip ng babae. At sa oras na wala ka, doon niya mas mararamdaman ang halaga mo. Number 14. Iwanan ang alaala sa espesyal na lugar. Noong minsang nagpunta kami sa outing ng tropa sa beach, may isang lalaki na hindi laging bida. Tahimik siya pero lagi siyang may simpleng paraan para gawing memorable ang trip. Siya yung tipong magdadala ng gitara at kakanta ng simpleng tune habang nagkakatuwaan ang lahat. Habang nasa tabi ng apoy sa gabi, nagkaroon ng seryosong usapan. Siya yung nagkwento ng mga nakaka-inspire na karanasan, kaya lahat ay tahimik na nakikinig. Hindi dahil sa sobrang galing niya magsalita, kundi dahil sa natural na connection ng mga salita niya. May isang babae sa grupo na halatang nahook sa presensya niya, hindi dahil sa pisikal na hitsura lang, kundi dahil sa alaala na iniwan niya sa lugar na yon. Sa bawat balik ng babae sa memorya ng beach, siya agad ang naaalala. Sa psychology, ito ay tinatawag na location-based memory. Ang tao ay madaling nakakabit ng emosyon sa isang lugar kung saan may malakas na karanasan. Kapag ikaw ang kasama sa moment na yon, ikaw rin ang babalik sa isip tuwing maalala ang lugar. Halimbawa, kung ikaw at ang babae ay nagpunta sa isang coffee shop o sa isang park at nagkaroon ng masayang alaala, hindi lang moment ang naaalala niya. Sa tuwing makikita niya ulit ang lugar, ikaw rin ang unang papasok sa isip niya. Kaya kung gusto mong mamiss ka ng babae, mag-iwan ka ng marka sa isang espesyal na lugar. Hindi kailangan ng engranding plano, sapat na ang simpleng experience na puno ng emosyon. Ang memorya ang magsisilbing tulay para patuloy kang bumalik sa isip niya. Ang babae ay madaling mahook sa alaala na nakatali sa isang particular na setting. At kapag hindi ka kasama, mas malakas ang epekto dahil may puwang na gustong punan ng isip at puso niya. Doon nagsisimula ang pagkamis na mahirap burahin. Sa huli, ang mga alaala sa espesyal na lugar ang nagiging invisible bond. Ang lalaking marunong mag-iwan ng ganitong karanasan ay hindi madaling makalimutan. At sa tuwing babalik siya sa alaala ng lugar, ikaw ang lagi niyang mamiss. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paggamit ng ganitong paraan para magmukhang laro o test. Tandaan, hindi laruan ang emosyon ng babae. Kung gagamitin ito para lang pasakitin siya, babalik din sa iyo ang epekto. Kapag sobra mong pinatagal ang distansya, imbes na mamiss ka, baka isipin niyang wala kang interes. Ang tamang balansi sa pagbibigay ng oras at espasyo ang magpapanatili ng excitement sa relasyon. May mga babae rin na masyadong sensitibo. Konting pagbabago lang sa ugali mo, agad nilang iisipin na may problema. Kaya kung gagamit ka ng teknik, siguraduhin na may kasamang malinaw na communication. Ang respeto pa rin ang pinakamahalaga. Ang mga paraang tama ito ay dapat gamitin para mapatatag ang relasyon, hindi para manipulahin. Kapag maramdaman ng babae na niloloko siya, hindi na miss ang mararamdaman niya kundi galit. Laging tandaan na hindi sapat ang tactics para mapanatili ang attraction. Kailangan pa rin ng katapatan, effort, at consistency para tumagal ang connection ninyo. Ito ang tunay na pundasyon ng matibay na relasyon. Sa huli, ang mga paraan na ito ay gabay lamang. Nasa iyo pa rin kung paano ito gagamitin ng tama. Kung may respeto at intensyon na totoo, siguradong hindi lang miss ang mararamdaman niya kundi mas malalim na pagmamahal. Sa paglalakbay ng isang relasyon,
Mahalagang maunawaan na hindi palaging nasa harap mo ang sagot. Minsan ang distansya ang nagbibigay ng halaga sa presensya. Ang pagiging marunong magpahinga sa koneksyon ay nagbibigay ng mas matibay na dahilan para hanapin ka. Ngunit hindi sapat na basta na lang lumayo. Ang babae ay may pusong madaling masaktan. At kapag mali ang pagkakagamit mo ng taktika, maaari niyang maramdaman na pinapabayaan siya. Kaya ang bawat hakbang ay dapat laging may kasamang malasakit. Marami sa atin ang nadadala ng emosyon, lalo na kapag selos o pride ang umiiral. Sa ganitong pagkakataon, madalas nasisira ang plano at nawawala ang tiwala. Kaya ang disiplina at tamang intensyon ang susi para maging epektibo ang lahat ng ito. Isipin mo rin na ang tunay na layunin ng mga paraang ito ay hindi lang para hanapin ka. Ang mas mahalaga ay ang maipakita mo na ikaw ay lalaking may halaga, hindi dahil sa mga tricks kundi dahil sa kung sino ka talaga. Kapag natutunan mong gamitin ng tama ang presence at absence, matututunan din ng babae kung gaano ka kahalaga sa kanyang buhay. At dito mo mararamdaman ang tunay na saya, hindi dahil na-miss ka lang, kundi dahil pinili ka pa rin niya kahit may ibang pagpipilian. Ngunit lagi mong tatandaan, ang respeto ang pinakaimportanteng puhunan sa lahat ng relasyon. Kung wala nito, kahit anong paraan ang gawin mo, babagsak din ang pundasyon ng pagmamahalan. Kaya mas mabuting gamitin ang natutunan mo para protektahan ang relasyon, hindi para sirain. At sa huli, tandaan mo ito, ang lalaking minamahal at nirerespeto ay hindi kailanman mawawala sa isipan ng babae. Kahit gaano ka pa katagal mawala, ang puso niya ay babalik pa rin sa iyo. Basta alam niyang totoo ang intensyon mo